morning po sa ating lahat. Tara, magkape po muna tayo. Ayan. Higop muna ako saglit. Ayan o. Kaping-kape yan, boy. Okay. So yun po, no, ngayon ang tatalakayin natin is paano ba natin ma-maintain, no, yung flock po natin, no? So paano ba natin ma-maintain yung flock natin or mga initial na nabili po natin, no, na mga livestock, no, nang hindi na ulit bumibili ng mga individuals or breeders ulit, no? So syempre magagawa po natin yan through breeding. Ayan, no? So papasukin niyo po ang breeding para at least hindi kayo mauubusan ng flock, no? Hindi kayo mauubusan ng supply ng mga breeders and layers sa mga susunod pa na panahon, no? Kaya marami nagtatanong bakit natin ginagawa ang breeding. Marami pong dahilan. Unang-una, dahil ayaw na natin gumastos ng additional gastos sa RTL, RTB na kukunin natin. Kung kaya naman natin mag-breed, no? At naswertehan po natin yung 100 heads na yan may kasamang mga lalaki. Yes po, no? Itong mga nakalagay dito, galing na po sa mga breeders natin yan, may mga laman na po yan. May mga laman na po yan, no? So, yun, no? Ang reason po kung bakit tayo pumapasok sa breeding is, syempre number one, makamenos tayo, no? Sa totoo lang, makamenos tayo. Kasi kapag nag-breed po tayo katulad niyan, no? Kahit ilan na ilagay kong itlog, okay, no? Mapapapisa ko, no? Mapapapisa ko. Pangalawa po is may aayos natin yung sarili nating flock. Ano ibig sabihin po nito? May aayos natin yung sarili nating flock through culling and selection, no? Halimbawa diyan sa unang salang natin, no? Kasama to. Okay? Hindi naman po lahat ito is ipapasok natin as breeders, no? So, since ito po ay ating papisa na, nakakatuwa, ayan o, ang dami na nila. Since ito po ay ating papisa na, ito po ay dadaan po sa atin, no? Sa culling and selection, no? Siyempre, may mga magkakasakit diyan, no? Sana wala, no? May mga physical deformities yung iba, no? Tapos yung size, no? Yung iba maliliit. So hindi na natin pipiliin. Yun yung isa po, no? Sa advantage pag pinasok po natin ang breeding. Meron akong kakilala, gusto sisiw agad. No? Ay paano kung sige sisiw, lahat na imbigay sa'yo, reject, no? Okay? Halimbawa ako, nag-breed ako. Ayaw niya ng fertile eggs, gusto niya sisiw agad. O sige, ibigay ko sa iyo lahat, reject. No? Mataas ang chance na lahat na mapuproduce mo sa yard mo is reject. Kasi yung parent mismo is reject. 'Di ba? No? Nagtataka ako dun sa isang tao na yun, ayaw niya ng fertile eggs, which is absolute na advantage mo. Bakit? Sa time ka lang naman talo mag-i-incubate ka, di ba alam kung ilan ang mapipisa. Advantage nyo po yun. Kasi makakapili kayo ng breeders na maaayos. At doon po kayo magsisimula. No? Ganito po kasi yan. Para ma-maintain natin yung health ng flock, no? Ng livestock natin, dapat pasukin nyo po ang breeding. No? Pero, once na may production na po kayo ng mga sisiw, is dapat dumaan po sa standard ninyo as breeder, no? Yung individual hatchings ninyo, no? Yung tinatawag nating culling and selection. Napakahalaga po lalo kapag gagawin yung breeders ang mga pasisiw ninyo katulad po nito, no? Future breeders po natin to. So syempre dadaan to sa selections natin, no? Dadaan po to ng selection natin. Okay? At yung mga susunod pa nating mga papisa, ayan po, no? So, more or less nasa 600 plus ito. Or nasa 600. More or less nasa 600. Ayan, no? So, dadaan po ito ng culling and selection po natin. Hindi po pwedeng hindi. Kaya mapa-breeders or layers po yan. Dadaan at dadaan po sa atin, no? Ng culling and selection to maintain the health ng flock po natin.
Okay? So, may senyales na successful tong breeding natin dahil dito sa mga papisa nating ito, no? Ayan po, tara tingnan natin. Nakakatuwa lang kasi meron na tayo. Ayan, oh. No? Ayan. Ito po mga kauna-unahan nating mga papisa. Alright? So, dito makakapagsimula na po tayong magsaayos ng mga future breeders and layers po natin. No? Kaya kung mapapansin nyo po, inuna ko yung facilities natin, yung brooder at saka growing pen. Bakit? Ito po kasi yung kailangan ko sa breeding. No? Ito po kasi yung kailangan ko sa breeding. Bakit ko pinasok yung breeding? Para makamenos na ako. At pangalawa, maisaayos ko po yung livestock ko. No? Kapag sinabi kasi natin livestock, andyan yung breeder stock, layer stock, no? Ano-ano po ba yung mga pinagkaiba ng mga breeder stock at saka layer stock? Siyempre, sa ibang content na po natin sasabihin kung anong ano yung tinatawag nating breeding stock at saka laying stock, no? Na mga salita. Okay? So sa ngayon, ang gusto ko lang sabihin po is paano kayo makakamenos, no? Sa livestock farming. Pasukin nyo po ang breeding. Ayan. Para at least kayo na po nagpo-produce ng mga future breeders and layers ninyo. At syempre, pag pinasok nyo yung breeding, tatawagin na kayong breeders, no? At bilang breeders po, kailangan nyong i-practice yung tinatawag nating culling and selection po to maintain the health of our livestock, no? Hindi pwedeng lahat gagawin yung breeders. Hindi po pwedeng lahat gagawin yung layers, no? Dapat ay dumadaan din po ito sa tinatawag nating culling and selection bilang isang breeder, no? Kasi mahirap po kung lahat isasama nyo as breeders, no? Parang hindi na kayo tinawag na breeder noon, no? Kasi ang purpose ng isang breeder po is to breed and propagate, no? To breed and propagate, may kadugtong pa po 'yan. To breed and propagate and maintain the health of your flock. Ayan, no? So, sa ibang content na natin sasabihin kung ano ba yung tinatawag kong maintaining the health of the flock, no? Kasi ito napakahalaga po nito, no? At medyo malalim itong usapin na ito. Kaya i-discuss natin po yan sa ibang videos po natin. Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!